guys, update lang. Nakapagpalit na ako ng damit. Tsaka ayan, nakapaghilamos na, toothbrush. Ano, ready to go na. So clear na ako, okay na yung white blood cell count ko. Ayan, nakapag-lunch na rin ako. Kinain ko lang yung soup, tsaka yung kalahati ng sandwich. Tapos may prutas. Parang unti-unti, kahit pa paano, magkaroon ng laman yung sikmura. Which is good sign na rin na nakakatayo na rin ako ng hindi mahirap. Tapos nakakapagpalit na rin ako ng ayos. Kaya lang yung buhok ko. Dahil ilang araw nang walang ligo, sobrang oily. So, waiting ko na lang si Habi. Sunduin niya ako ng 12 o'clock. Pumasok ko sa work. Kaya sabi ko, kesa magantay lang siya rito. Okay naman kako ko. Tsaka sobrang galing mag-asikaso ng mga nurse. Kaya nakakatuwa din. Every time talaga visit sila, kumusta, okay ka lang. Yan. Tsaka kailangan na maraming tubig. So inom ako ng inom para lagi ako nag-washroom. Ay nako, finally. Although yan medyo may sumasakit kasi may gamot na mas lang ipapauwi sa akin. Inamin ko rin kapag lalo na feel ko na ano. Before pa lang sumakit, inamin ko na daw kasi mas madali raw yan, no? Kumbaga, mas madali kang gagaling kapag hindi mo tinitis yung sakit. So, ayun. Waiting, naayos ko na rin yung mga gamit para pagdating niya, dampot na lang. Labas, nakasabi nung ano, sa kanya ng nurse. Magparada na lang daw sa may harap ng pinto para kumuha ng wheelchair. Para diretso na siya dito sa taas pagdating niya. Ayan, bumaba na ako. Inantay ko na lang si Habi dito sa labas. Sa harap mismo. Para pagdating niya, ready na. Sabi naman ng nurse, okay na ako maglakad-lakad. Sabi ko, sige, mas okay din sa akin. Mas kailangan ko rin ng walking. More walking. Para mas mabilis. Pero hindi siya, no? Actually, mas tolerable. Kumbaga, wala ito kaysa sa pinagdaanan ko sa may ulo kong surgery. Kayang-kaya. Nag-i-stone na naman nga daw, eh. Kita nyo medyo madilim. Medyo kulimlim. Pero mainit pa. Bala ko nga sana maglakad-lakad sa labas pagka paglabas. Kaso kaya nito mag-i-snow na naman. So sa loob ng bahay lang muna ako magstay. Pero kilos-kilos daw ako lagi para hindi siya magtagal ng pag-ihil. Ayan na, nasundo na niya ako. May katabi ka na matulog eh. Hindi ako makatulog. Hindi rin siya makatulog eh. Na-miss niya ako. Okay na. Maraming salamat sa inyo ulit. Walang sawang pasalamat. Hingit sa lahat kay Lord, syempre hindi kami pinababayaan. Sa dami ng dumaan, nandyan lang siya lagi para sa amin. Ganun talaga, nagkakataon lang. Kaya na. Buti na nga lang, sabi nga marami, buti na lang, nandiyan kayo sa kanan lang, nandito tayo sa kanan lang. Kung nasa Pinas, ang paon na. Kasi siguro kami sa utang, 2 surgery na yun. Kahit siguro sa US din nangyayari, no? Unless may insurance ka siguro. Pero still, di pa rin gaya rito na totally wala akong binayaran. As in, kahit 5, wala. Tapos ilang araw yun. Kung po pwede, hindi ka pa nila palabasin eh. Ako na ngayon tanong ng ano eh. Although, malaki talaga yung tax namin dito sa Canada. Pero, ganun pa man, napapakinabangan. Kumbaga, meron pupuntahan yung ano mo yung binabayad. Ako na nga nagtatanong, hindi pa ba ako lalabas? Ay, wait muna natin ang love mo. Wait muna natin. Pero komportable naman yung stay eh. Kasi 2 lang kami sa room. Kahit na may bisita siya, may bisita ako. Kumbaga okay naman sa malaki yung space. Tsaka mabait naman yung kasama mo yun. Oo. Mabait pa. Tsaka nakakatawa nung kasama ko. Mas malala pa nga yung nangyari doon. Pero ano siya eh, parang lagi siyang happy. Kaya nagkukwentuhan pa kami habang nag-aantay ako sa kanya. Sabi ko, good luck. Sabi ko, pagaling ka, lapit ka na rin lumabas. Oo nga, sabi niya, thank you. Okay din. Yung stay, medyo ilang araw din ba? Anong araw bang yun? Wednesday. Wednesday. Wednesday na pala. Sunday night kami nandun dahil sa emergency, nabot ng 10 oras. Tapos yung bracelet ko, sabi ng babae, huwag mo muna tanggalin. Just in case na bigla ka magka-emergency today or may something. At least pagbalik mo, mas madali na i-scan na lang yung ano, yung pinaka-code mo sa bracelet.
mo nang tanggalin. Kahit daw for today. Mabait din yung mga nurse. Ilang araw siguro. Kaya nagpa-thank you nga din ako sa sa nurse. Sabi ko sobrang helpful niya. Wala kang antibiotic na... May binigay na gamot. Pinainom na ako bago ko umalis. Pero may binigay silang gamot. Just in case daw hindi ko kaya yung sakit. Pero kung kaya ko naman daw tiisin, kahit Tylenol lang muna. Yan, lapit na kami sa bahay. Namiss ko yung bahay. Namiss ko sila. iba talaga pag nasa bahay ka na nagpapahinga eh. Kaya nasa ospital. Iba yung ambience. Kaya nga, home sweet home eh. Ayun siya. Bumaba na muna siya na bibili ng gamot. Para sa ayan. Nakapang trabaho pa. Pero dito na sa may tapat namin. Sa malapit sa amin. Para usually kasi hindi pa nila may bibigayan. 30 to 40 minutes yung bago ma-pick up. So si Jeremy na pick up mamaya. Aray ko. Kumikirot siya kapag yung yung humihinga ka na malalim. Oh, bakit bumabalik? Walang wallet. Walang wallet din. Wallet ko. Ito na wallet ko. Ha? Pero di pa nang babayaran yan eh. Ay, hindi ba ba? Oh, pero hawakan mo na rin. Sabi na wala palang wallet na dala. Nasa bag na kasi wallet. Pag uwi, pahinga muna. Hirap din matulog talaga kasi iba yung Ang init pa kagabi. Hindi ko malaman ba't ang init ng room. Kaya yung kumot, tinanggal ko. Ang hirap naman nang wala kang kumot din dahil nga ka lang, diba, naka-gown. So parang hindi ka komportable. So inipitan ko na lang ng unan yung tiyan ko. Laki ng ay nako. 30 cm of snow na naman daw. April na. Mag-i-snow pa rin. Sumula raw mamayang gabi hanggang Sunday. Kasi sa Jeremy nga hindi pa kumakain. Kaya bibili na lang din namin ng tanghalian dito. Kawawa naman yung mag-aama ko. kung ano-ano, bili-bili lang sila ng pagkain nila kasi hindi sila nakapagto. Tapos mapasok trabaho. Tapos binibisita ako sa ospital. Tsaka wala na rin time talaga magluto. So mamaya at least may labas ko yung karne. Sila na magluluto pero instructan ko na lang sila kung paano gagawin. Total last time, na-train naman na sila last time. Kaya lang ngayon kasi nila lang anong lulutuin nila. Ako, sabi ko lang alalahanin. More on mga muna siguro ko, mga soup. Tsaka mga gulay-gulay prutas. Alam ko may prutas pa naman ako na granosil ko last time. Hindi ko pa masyado makain ng maayos eh. Doon nasa hospital parang kalahati ng sandwich, egg salad sandwich yung nakain ko. Tsaka pa ba, may yogurt, may fruit sila, may maliit na cup na fruits. Pero yung salad hindi ko makain kasi iba yung lettuce nila. Ayoko ng ganong klase ng lettuce eh. So sobrang tuyo ng uso ko. Namumula, binakba ko kasi nagbabalat. Yung tao. Tuwa yung bata nakabili ng chocolate. Namiss na naman niya. Kailan ka pa huli bumili ng ganyan? Tagal na. A month ago? Sabo na. More than. Yan, ninom niyang ganyan. Diretso na yun. Pero tinitipid-tipid niya hanggang mamaya. Sarap? Sarap. Namiss na eh. Tika na. Let's go. Mamaya pa. Bibili pa ng pagkain yung bunso eh. Hindi pa kumakain si bunso. Kawawa naman. Papadjans na lang kaya para may merienda rin. Ikaw? Kaso matagal ba yung waiting Hindi time? ko alam eh. Hindi pa tayo nag-order dyan eh. Sige. Yan na. First meal niya sa bahay. Chicken noodle soup. Na nilagyan ng itlog at saka spinach. Simpleng gawa lang yan. Tsaka toast. Hindi ko na tinoast para hindi matigas. Kamusta ang pakiramdam? Okay naman na. Mas madali kaysa sa kaya lang pag tumatayo kasi. Pag nakaupo. Naiipit. 4 no? 4 dito. Yun o.
Butas-butas. Pero hindi na gaya nung bubuka talaga yung surgery. Mas madali pa ng pagaling. Kita pala dun eh. Ano? Mga patch. Kita yung patch niya. 4. Pabalik ka raw dun. After a month pa. After a month? Paano yung ano niya, stitches niya matutunaw na? Matutunaw. Tsaka ano to yung wag daw, yung pinakaibabaw ng bandage lang matatanggal. Hayaan daw ako sa matatanggal. Yan. Kain ka na muna. Yes, nakatatapos lang din kumain. Pizza lang kami, pizza. Ang lakas na ng lagas ng buko. Dami na nalalagas. Wala nang ligo-ligo eh. Hindi pa raw pwede muna ako maligo ng ano ngayon. Oo. Ulo lang daw muna ang basahin ko. Kasi nanlalagkit na eh. Oiling na ilang araw na. Yeah. Kain muna. Kumain ka muna. Para may lakas ka. Kain tayo guys. Chicken noodle soup. Chicken noodle na may spinach at itlog. Bagong recipe yan ah. Ayan. Ayan na magtatay. Nagluluto ng picadillo. Sabi ko kay Abby, turuan mo nga sa Jermaine. Paano gagawin? Tinuruan eh. Ako rin tinanong eh. Ay, naka. Tapos sabi ko lang yung patatas, wag ilagay marami. Eh, ang dami niyan. Kasi sabi ko, halaka ako madami eh. Ay, naka. Paano na? Eh, pambaon lang siyang bukas. Eh, kangina naglabas ako ng manok wings para ano na lang air fry. Aray ko. Malakas lang pambaon eh. Ilang araw na yung baon nila, bili-bili. Eh, meron pang ano dyan eh, yung parang Mickey. Papansitin. Mickey Mouse? Mickey Mouse. Ano, Jermaine? Kaya pa? Lumalaban ba sa'yo patatas? Ha? Yung may parang butos. Makukuha sa kutsilyo yun. Gasa mo na mabuti, ha? Halo-halo na. Hatiin ba ito, de? Oo, konti lang. Ay, kaso, Pwede pang nilagaw. Ano yung ibang matitira niya? Ito lang. Siya ang ating master chef ngayon. Sabi ko yung pancit sayang, kaya lang walang pang sahog. So, kasi nagigisa lang yan sa bawang sibuyas, tas merong baguette pecha, tsaka carrots, okay na yun. Pa-partner lang naman siya sa, sa chicken wings. Seryoso yan. Tapos mami, lutuin naman niya yung picadillo. Ulam nila. Ang dami dir! Ay, oo nga pala. Kung bawasan mo, bawasan. Okay na yun, konti lang. Lugi pag ito nagluto. Lalagay lahat eh. Lugi. Ako lang ginigas siya. Natatawa ako kasi. Ay. Ay, hindi ko naman alam eh. Sabi mo kasi, iwain yung sibuyas. Hindi iwain sibuyas. Dalawa lulutuin mo, di ba? Kaya nga pang dalawa yun. Ang lagi, maghiwa ka uli. Nahugasan mo na yung sangkalan. Okay. Kaya nga bilibili lang sa nilang araw eh. Wala magluluto sa kanila eh. Kailangan ng kailangan ng alalay ng magulang. Rico. Totoo siya. Pagka translucent na yun, tsaka mo nalagdag yung yung carrots. Sasayang na rin si Jermaine. Timpla na niya, sabi ko siya na bahala. Dami niyan, dear. Marami ito? Parang kutsari yung ginamit. Sandok yan eh. Ay, baka na ng magamit mo mamaya sa pork. Sa mangkok. Yan. Si Master Siomay. Makita ka ni Sky. Nagkatawa na naman ni Sky. Lalakoy ka ni Sky. Master Siomay. Siomay ah. O, kanda. Dahan-dahan ha.
Panda. Kaya natin dito para alam natin. Nilagay mo nga dyan eh. Tama na. Tingin, ano ko muna, tsaka mo siya dadagdagan. Sa kutsara eh. Ay wala po ah. Tapos paminta. Mga chili flakes, meron din dyan. Chili garlic sana eh. Chili garlic. Baka hindi malabsa. Hindi. Hilaw pa nga yung gitna. Tignan mo. Kulang pa nga ng tubig eh. Kulang pa? Konti lang. Sarap yan, Per. Special para sa'yo. Special ni Master Siomay. Nakuhain ka ni Sky. Sabi ko, Sky, kilala mo si Master Siomay. Eto na yun. Ay, yung hipon mo, nga pala. Akala ko lalagay mo hipon. Meron kasi lang binlang hipon nung breaded. Sayang kasi itapon. Isahog na lang. Ayan na si Master Jermaine. Siya naman tiga-ugas. Totoo siya eh. May tao eh. Tutol ka ata eh. Tutol ka. Naantay niya na. Gutom na yan. Gutom ka na? Gagawa siya ng sauce kasi may chicken wings. Magaling. Sarap yung ginawa yun nakaraan eh. Honey at saka hot sauce. Buffalo. Buffalo wings. Pero more on honey. Sarap. Honey hot sauce. Ito eh. May pinagmanahan. Pwede na. Mabuhay ka na sa hot sauce, anak. At sa kanin. Yun ang mga master niya eh. Yung pagsasaing. Tsaka pag... Mga sauce. Kasi sausawa pagka meron. Alam mo pag si Jonas ang nagsaing eh. Dry eh. Dry. Pero to... Sakto yung saing niya eh. Sakto yung saing niya eh. Ayaw namin ng dry na kanin na medyo malambot. Kabisado. Tapos yung mga sausawa na yan. Si Jermaine ang naturuan ko yan eh. Mga chili garlic. Sausawa ng tortang talong. Mga kung anik-anik. Galing eh. Ano mga Jermaine? Kung okay na. Konti yung dot. Ayan guys. Nakakain na kami. Hindi na namin naipakita yung Pancit. niluto niya. Oh, Kasi kachat namin sila sila Ninya at si Jet. Ano ba Meron yan? siyang bagong laruan. Bigay sa akin. Bilis. Bigay sa akin ng nurse yan. Mabait yung panggabing. Lahat naman sila mabait. Ipapump mo siya para makaabot ko dun. Parang, di ba yun sa mga perya, yung pag pinapala Ito pala ng yung martilyo? katabi ko. Madaling araw tulog ng tulog yung ganyan niya eh. Shhh, di ba ganun? Nagka-practice siya, ganun. Mas malala nga yun eh. Ayun, kwento mo nga yung katabi mo. Yung katabi ko na na kasi dalawa kami sa room. Tapos nakakatawa mabait yung pamilya eh. Noong time kasi na nandun ako habang nag-aantay. Sabi ko magpahinga muna siya kasi puyat siya na magdamag niya ako sa naman sa hospital, di ba? So pinauwi ko muna siya. So ako waiting ako ng surgery ko sa room. Kasi yung asawa niya, are you okay? Tapos natawag na ako sa pangalan kasi may nakalagay sa board na mga pangalan eh. Are you okay, Carla? Sabi ko, yeah, sabi ko okay lang. Anong pangalan niya? Angel. Angel? Angel. Ano siya, may edad na. Siguro mga nasa magsi-60 or 60 na siya. May ano siyang hernia eh. Hernia ba yung niya, sakit niya? So, parang talaga, parang yung kasama ko. Kahawig din eh. Kahawig. Ni Rob. So 2 months, matagal na raw yun, a year na raw yung hernia niya. At kaya lang 2 months ago, nag-pop yung hernia niya uli. Tapos twice, sinubukan ibalik nung family doctor. Ay nung ito huli, tinatry ibalik, ayaw na. Tapos kasabay ko siya sa emergency rin eh. Suka na siya ng suka. Nag-ano pala yan, Tapos parang gusto nila magpatawag ng pare. Kasi talagang hirap na hirap na. Nakikinig nga lang ako na sa nakakaawa naman ako. Kasi yung pag dumuduwal siya, alam mong wala nang lumalabas, na hirap na. Yeah, man. Tapos binigyan siya ng malakas na gamot, morphine.
Para siya, medyo Nag-morphine na. para medyo gumaan-gaan ang pakiramdam kasi talaga sobrang sakit. Kasi nung hapon may dumalaw sa kanya na spiritual, mga group. Tapos tinanong yung story niya. So, andun ako, nakikinig lang ako. Nakikimartes kasi ang harang lang namin is yung yung curtain lang Wala pang TV doon. Hindi ka gaya doon sa una mo, no? Ayun nga, siya. Matagal na sila rito sa Canada, 5 taon na. Pero pa rin sila, under work permit. Kaso, ang pinaproblema nila ngayon kasi na-expire ang work permit. So, nag-renew sila, wala pa yung bagong work permit. Wala pa silang balita kung ano nangyari. Ang problema, na hospital siya. Yung pinaka-health card mo nakarela yung sa work permit. Atay. So, inaalala niya is paano mangyayari. Tinawagan din nila ang CIC, wala pa rin daw reply. Kaya nag-aalala sila, baka pagbayarin sila o Sigurado. Kami mga nag-gaan sa kanila, nagsasabi, lapit kayo sa mga gantong group kasi kailangan. Tsaka sila kumbaga, from Toronto sila, lumipat sila kasi kalilipat lang nila last year. Kalilipat lang nila dito. Dahil yung rent nila sa Toronto raw from 2,300, pinaalis sila nung landlord, tinas doon ng 4,000. Hindi raw nakaya, kaya lumipat sila. 4,000. Tapos ganun nga sunod-sunod. Nung lumabas yung hernia niya, inalis siya sa trabaho. Kasi sabi niya, hindi mo magagawa yung trabaho mo. So parang patong-patong na problema. Tapos ganyan pa yung nahirapan na siya na kailangan niyang ma-hospital talaga at ma-operahan. Pero alam mo yung tumatawa pa rin siya. Kaya nga nung nandun siya, nakatatapos na ng surgery. Mukhang masaya pa no? Hindi mo isipin na nahihirapan. Pero sobrang payat niya na kasi nga parang dehydrated. Suka, diba? Pero nung nung bago ka umalis, nakakakain na? Magkakita niya kami ng bago ako, bago ako umalis. Sabi niya, congrats Carla. Sabi niya, labas ka na. Salamat sa pag-accompany sa akin. Sabi ko, salamat din kasi may kasama ako. Tapos nung nandun siya, kasi alam ko ako nakakatayo-tayo na Siya parang medyo nahihirapan siya pag mag-washroom. May kailangan mo hugutin meron kasi lang monitor na nakasaksak sa plug. So kailangan mo siya hugutin bago ka maka-washroom. Bago siya makapunta ron, hirap. Sabi ko, are you okay? Sabi niya, gusto mo ng tulong? No, I'm okay. Sabi niya, I'm okay. Pero alam mo, hirap na hirap. So, tatayo na lang ako, tutulungan ko. Or minsan pag nagbibip yung niya, yung monitor niya, ako na yung tumatawag ng nurse kasi meron kaming pang tawag ng nurse. Sabi niya sa akin, nababother ka ba pagka tumutunog yung Sabi ko, no, hindi ako nababother. Sabi ko, nag-worry lang ako sa'yo kasi baka there's something wrong sa monitor mo, kaya tunog ng tunog. Sabi niya, akala ko nababother ka. Sabi ko, I'm just trying to help. Nakakatawa rin yung bete. Yung maano ka sa sa spirit niya Yung niya talagang masiyahin pa rin siya kahit sa kabila ng pinagdadaanan niya. Kahit nga ikaw parang nakaka-touch din yung ginawa mo kasi syempre bagong operasyon ka pero nagagawa mo pa rin tumulong sa kanya dahil nga mas malala yung kalagayan niya. Sana yung simple kwentuhan, mayroon kaming curtain sa gitna. Oh, how are you? Sabi ko, looking good ka na, ganyan. Oh, sabi niya, yeah. Sabi niya, nakakainom na ako. Kasi parang 10 araw, dalawa pala. Wala siyang inom, walang kain. So, nung bago ko umalis, siguro mga ilang oras bago ko umalis, nakakainom na siya. Tuwan-tuwa na siya, is that for me? Sabi nung yeah, that's for you. So, nagmamalaki na nakakainom na siya. Yun nga nung mga araw na, ilang gabi lang naman yun, di ba? 3? 2? Parang 3 gabi, 3 gabi, Parang wala rin akong tulog kasi hindi rin ako mapakali. Kuya, pag uwi, nasunundo niya ako kahapon makatulog ako na kasi nga, hindi ako pwedeng matulog doon sa kanila dahil nga masikip yung kwarto. Tapos may kasama. Tsaka may upuan. Tapos upuan ka lang matutulog. Upuan ka uli matutulog. Dito na nga lang din ako. Umuwi na lang ako pag gabi na. Tapos, ako na rin nag-insist actually na dito na sa bahay. Kasi sabi ko, yung last time, di ba parang hirap na hirap nga siya. Tapos ako makapahinga siya rito. Kaso di rin pala natutulog. Hindi rin ako makatulog Kahit binubuksan ko yung TV, manonood ako, tapos magpapaantok. Parang mababaw yung tulog mo. Kasi naisip ko rin yung yung kalagayan niya. Bakit parang sunod-sunod yung mga problema. Pero, hindi ko naman nagsisisi. Kasi alam ko naman na ang buhay, ganun talaga di ba? Oo naman. Sinasabi ko nga Tsaka nangyayari. Nagkakataon lang na mga problemang ganyan, pero walang dapat sisihin. Thankful pa rin kasi, di ba?
naagapan, nagawa ng paraan. Eto ako, pasalamat pa rin tayo kasi eto nga, okay na siya, ganyan, na nalagpasan na namin yung mga ibang pagsubok na ganyan. Kala nga nung iba, nirepost lang na yung yung sa kasi surgery ko. Kasi yung bilis, sabi niya, ano nangyari? Yung mga iba namin kaibigan, parang tumawag pa sa kanya. Kinonfirm. Kasi akala ni-repost lang na yung nag-surgery ako last time. Sabi ko, bago ha? Sabi niya, iba, hindi makapaniwala. Pero parte yan eh. Sino ba naman may gusto or sino nakakaalam, wala eh. Ang mahalaga ngayon ito, back to normal. Mas yung kumbaga yung dun nyo rin ma-test yung yung faith nyo sa God. Tapos faith nyo sa isa't isa. Kasi sa mga hugot ng lakas, 'di ba? Dapat sa inyong pamilya, 'di ba? Yun ang mahalaga, basta pamilya. may faith ka kay God. Sobrang na-touch din ako doon sa mga mga nag-message sa akin sa phone. Daming araw siyang ka-text eh. Nag-text sa akin, sabi niya, nandito lang kami. Kahit anong ihilingin niyo. Sabihin niyo lang. Sabihin niyo lang na natutuwa ako na hindi mo aasahan sa mga taong ganun yun eh. Yung mga ganung bagay. Sobrang blessed na meron kaming mga kaibigan, pamilya na mapagmahal. Ayan. Oo. Nakaka-touch. Tutuloy ako na. Hindi, sabi ko naman sa kanila, kahit anong bagay na hilingin nyo, kahit na anong tulong na kaya na bibigay ko. Sabi ko ganun. Kahit na ano yan, sabi ko ganun. Tawagan nyo lang ako, text nyo lang ako. Nandiyan na ako. Sabi. Kaya sobrang thankful kami sa lahat ng lahat. Kahit sa inyo, sa mga supporter namin na malayo man, naparating nyo pa rin yung concern nyo sa amin. May mga, meron man kami mga nagbabash sa amin o mga nagsasabi ng mga bagay na hindi namin. Dead man na lang. Mas mahalaga sa amin yung hindi namin papansin yun. Kasi walang kwenta yun eh. Parang pambata lang yun eh. Pambatang away ng bata or rant ng bata. Pero yung sa amin, pamilya eh. Mas importante sa amin yung mga nagmamahal sa amin. Mas importante sa amin yung mga naniniwala sa amin. Naniniwala, mga minamahal namin. Kasi utang namin sa inyo lahat ng mga dasal nyo. Kung hindi dahil sa inyo, siyempre, iba yung nagagawa ng pagdadasal eh. Dami talagang prayers na Bukod sa message sa kanya, message sa akin, message siya sa namin sa YT. Kahit di nyo kami kilala, yung dasal nyo pa lang. Sabi ko nga, dasal lang, sapat na. Tapos yung sobra pa. Yung mga subscriber namin na sa medical industry nagtatrabaho. Sobrang salamat din kasi yung mga advice nyo talagang on the spot talaga eh. Talagang tugma sa mga pinagdadaanan namin eh. Kaya maraming salamat sa inyo. Napakaraming Sobrang blessed namin. Dahil dito sa YT na to, na channel na to, ang dami naming nami-meet, ang dami namin na natatanggap na mga, kumbaga hindi naman bagay, kumbaga yung natatanggap na biyaya na panalangin, mga ganun, hindi yung material eh. Yung maipandasal ka lang sa mga sitwasyon na ganito eh. Laking bagay na nung nag-post lang pala siya ng na nasa ospital pala ka, emergency, dami na nag-message sa kanya eh. Doon pa lang eh. Makikita na yung yung suporta. Kaya sobrang thank you sa inyo. Maraming salamat. Ito. Back to na pagpapalakas na lang. So yun, iwas na talaga sa mga bawal. Iwas na sa matataba. Iwas na sa mga wala ng gallbladder. Maglaro ka muna nito. Ay, parang laro ng bata eh. Medyo kasi ako yung sa paghinga. Hindi, may yata dito eh. Nilagyan ako ng tube. Ng tube, di ba? Hirap ka, parang yung lalamunan ko din, masakit. Pero so far, okay na. Nakakababa naman na ako ng hagdan. Ano pa ininom mong ilang days na gamot? 3 days lang. Pain reliever lang ba yun? Pain reliever lang. Ang suggest din naman sa akin ng mga nurse, iwasan ko masyado yung pain reliever kasi nga mahirapan akong mag-washroom. Sabi niya, pag puro ka pain reliever, sabi niya, okay lang yun siguro for 3 days. Enough yung ganun mo after nun. Sanayin mo yung katawan mo na wala. Pero masakit pa rin yung sugat. Parang nabugbog.
Kaya pag kikilos ka, lalo pag tatay, medyo mataas kasi yung kama namin. Alam niyo naman, hindi ako, hindi ako katangkaran. Tawa siya, no? Patawa mo. Hindi. Aray ko. Bibili ka na ng step. Step na... Hindi ako katangkaran, kaya pag umasa pa ako ng kama, ang hirap. Sabi ko sa kanya, parang na-miss ko yung yung kama nung hospital. Kasi ang baba nun, di ba, na-adjust mo yung taas, baba. Tapos may hawakan. Meron ka pang kwento kwento mo sa kanila yun nung nasa hospital. Ay, galaw ng galaw yung yung kama. Sabi niya parang may... Sabi niya, ba't ganun? Parang may something dito Ay, siguro bantay ko yun. Nararamdaman mo. Bantay ko siguro. May humila pa ng paa mo. Ang paa ko. Tapos yung kama kasi nag-a-adjust siya kapag, alam mo, kumilos ka, gagalaw siya para mag-adjust sa katawan mo. Alam mo, nandun ako kasi ako makatulog Nakapwesto lang ako ng isang pwesto Yung kama ko, galaw ng galaw. Samantalang sa katabi ko, hindi naman gumagalaw. Sabi ko, bakit ganun? Tunog ng tunog siya. Parang every ilang minuto. Baka nagmamalfunction lang din naman. I don't know. Pero dahan-dahan lang. Pag nakatayo ako, di naman siya tumutunog Hindi, sabi mo parang may umupo doon sa paanan. Ay, hindi ko alam. Siguro, baka lang din yan. Dahil sa gamot, groggy sa gamot. Pero kung ano man yun, okay pa rin yun. Bantay na yun. Tsaka hindi naman, kumbaga, alalahanin ko ba yun? Dahil ko pa nga, para pa nga ako nasa hotel nun Tulog. Darating yung pagkain. Parang kumakain ng pagkain talaga Ngayon ko lang nararamdaman lahat ng gutom Then mo yung importansya ng tubig talaga. Tubig sa katawan. Tubig. Kasi yun ang kailangan ko i-practice kasi talagang minsan whole day, 2 baso lang naiinom ko. Ngayon, kailangan ko maging sa tubig. Tubig talaga. Ako kasi, lalaki. Tapos one thing pa, ako yung ugali ko pag natrabaho kasi ko, kahit naiihina ako minsan, pipigilan ko, teka lang. Patay. Pipigilan pag ganun. Wala na papigil. Ihina na ihina. Wala na talagang pampigil yun. Yun ang problema. Pero ngayon, i-fix ko naman yun, syempre. May sa ikabubuti yun Yun lang. Kami nag-share lang naman sa inyo, kachat nga rin namin sila niya kanina. Tumawag at nangangamusta, nag-aalala rin sila. Pero nakakalagpas na kami sa storm, kumbaga. Lagpas uli. Ay, normal naman yan. Yan talaga. Mahalaga, pa tayo. Laban lang. Laban lang sa buhay. Sabi niya, puro tahina rin yung katawan niya. Sabi ko, ano magagawa natin? Kung makakabuti at makakapagpahaba ng buhay mo, di ba? Puro butas na ako. Sabi ko sa kanya, ayaw mo, ako na lang magbutasan na, huwag nang ikaw. Ako na lang. Para isa na lang. Ako, yung mga scar ko, puro sa trabaho galing. Yung mga muntik na maputol yung kamay, yung mga hiwa-hiwa. Ganun talaga Laban sa buhay. Ganun talaga. Kaya pahinga na naman ako ng ilang... Sunista, 2 weeks. Wala na. Nakalipas na ilang araw Mabilis nga rin ng panahon no? Oo. Parang kailan lang nasa ospital Ilang araw na lumipas. So, paano guys? Thank you uli. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Maraming salamat sa inyo. Sobrang bless namin sa inyo. At lalo sa mga panalangin niyo, maraming salamat. Sana may magawa rin kami kapalit ng mga yun. Siyempre, thank you God sa lahat. Siyempre. Wala na. Okay na kami. So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.